Magandang gabi po mga kababayan. Marami pong mga issue sa ngayon, lalo na yung patungkol doon sa nagdaang SONA at yung SONA din na isinabay sa SONA ni Pangulo. SONA ng mga maisog daw na ngayon medyo nagkakaroon sila ng malaking problema. Anyway, wala akong ganang pag-usapan yung SONA ng maisog. Gusto ko pong balikan yung na-vlog ko na kahapon itong tungkol sa SONA, pero meron po ako mga ano lang yung kahapon, emergency vlogging yun eh. Sabi ko, i-review ko muna yung speech ni Pangulo. Tapos yun nga, may nakita ako na mga extra pa na pwedeng pag-usapan. Yun nga po, yung sinasabi ko kahapon na isa sa mga issue na hati yung response nung audience. Yung audience na yun, mga congressmen yun at mga senador. Yung pinakamagandang response nila ay yung tungkol sa West Philippine Sea, na nakakatuwa na medyo nakakaiyak kasi yung pagkaka-deliver ni PBBM ay halos maiyak siya, di ba? Nung pinapasalamatan niya yung mga Coast Guard, yung mga sundalo, mga mangingisda. Naggumaralgal yung kanyang boses eh. Talagang feel niya. Totoo naman po talaga, malaking sakripisyo yung ginagawa ng mga kababayan natin, yung mga nagbabantay dyan sa West Philippine Sea, at yung mga pangaharas na dinaranas ng ating mga mangingisda. So, yun nga po. Although maganda yung deliver na speech ni PBBM doon sa portion ng West Philippine Sea, pero natuwa yung mga sundalo, yung yung Defense Department, pero mayroon pong hindi natuwa. Hindi naman sa hindi natuwa, kundi nakulangan. Ito po yung mga mangingisda pala na although hindi naman sila pinangakuan, hindi naman siguro sila humiling, pero dapat po talaga napapansin ito ng gobyerno natin. Itong mga mangingisda po na pumapalaot dyan sa West Philippine Sea, ay meron po pala silang kahilingan sa ating Pangulo na yung mabigyan sila ng malaking fishing vessel, hindi yung mga bangka-bangka. Sinabi ko na yan dati sa isang vlog ko. Bakit hindi natin gayahin yung China at yung ibang mga pribadong kumpanya na nangingisda? Yung magkaroon ng isang malaking barko na fishing vessel na siyang magiging home base nitong mga mangingisda natin pag pupunta sila sa laot. And then from there, from the malaking barko, pwede silang magbangka o mangisda ng kani-kaniya, pero mayroon silang mauuwian doon sa gitna ng laot. Kasi sa pagkakaalam ko po, wala akong alam sa pangingisda, pero sa tingin ko, inaabot yata sila ng hindi lang siguro linggo, baka buwan, dyan sa gitna ng dagat. O di ba kawawa naman? Ito po ang isang bagay na bakit walang nakakaisip sa gobyerno na, mga opisyal natin sa gobyerno. Kung yung mga magsasaka po ay tinutulungan, yung mga mangingisda din sana, kasi pantay lang naman sila eh. Parehas manggagawa para sa pagkain. Kung bigyan naman ng bangka, Diyos ko, yung bangka na, Diyos ko, hindi mo man lang pwedeng dalhin kapag signal number 1. Ano mangyayari sa bangka na di motor? Moderno na po ngayon, mahal na Pangulo.
Dapat po mayroon tayong mga malalaking, sus Mariosip, sa totoo lang, hindi lang tayo agricultural country, kundi fishing country din, dahil puro tayo dagat sa buong kapuluan natin eh. Dapat sana itong fishing industry, dapat bigyan po ito ng pansin ng gobyerno. Yung mga private na, mga pribadong kumpanya, mayroon silang mga malalaking barko. O paano naman yung mga maliliit na walang kakayanan ng ganyan? Kaya nga, hindi naman sa bibigyan natin silang mangingisda na bawat isa ng malaking barko. Hindi. Halimbawa, area by area, halimbawa dyan sa Scarborough, doon sa ibang parte, isang malaking fishing vessel kung saan mayroong uuwian sa gitna ng laot yung mga mangingisda. At ito nga po ito pala yung kahilingan nila, isa sa kahilingan nila, na hinintay nilang banggitin ni Pangulo doon sa SONA. At wala nga silang narinig. Kasi hindi naisip. Hindi naisip. Baka naman kailangan po na yung leader ninyo, kung mayroon man kayong pinuno sa inyong mga, halimbawa, cooperative or organisasyon ng mga mangingisda, siguro kailangan mag-submit kayo ng proposal or kahilingan. Ilatag ninyo yung makahilingan ninyo doon. Kagaya ng sinasabi ninyo na life insurance, oo nga naman. Kailangan talaga meron silang life insurance. Dahil delikado yung trabaho nila, lalo pa ngayon na hinaharas sila dyan ng isang makasariling bansa. So yun po, nagtampo po yung mga mangingisda kasi walang binanggit tungkol dun sa kahilingan nila. Well, mga kababayan na mangingisda, siguro ko, humiling kayo. Kasi sa dami ng iniisip ng Pangulo, hindi naman niya siguro inabot ng kanyang pag-iisip. Although, hindi lang naman kasi dapat Pangulo lang ang mag-iisip eh. Bakit hindi yan maisip ng mga senador, mga congressman, lalo na yung mga nandiyan sa inyo, yung mga kakasakop sa inyo? Sana humiling kayo dyan sa inyong mga local officials at iparating sa Pangulo. Or, alam nyo, mga congressmen lang ang lalaki ng mga pork barrel ng mga yan, di ba? Bakit hindi nyo man lang tulungan yung mga mangingisda dyan? Bilhan ninyo ng isang malaking fishing vessel. Oh. Meron pa po akong isang napansin doon sa SONA, no? Na sa ambush interview kay Senator Risa Hontiveros, binanggit niya na pumalakpak pala siya ng todo. Tumayo, pumalakpak nung binanggit yung tungkol sa Pogo. Siyempre, kasi, di ba, si Senator Risa yung naghihirap dyan, tungkol dyan sa investigasyon ng Pogo. So, sa laking tuwa niya, sabi niya, first time daw. First time na tumayo siya at pumalakpak. Although, kahit na natuwa siya doon sa dalawang issue, yung tungkol sa West Philippine Sea at saka sa Pogo, mayroon pa rin mga, kumbaga yung rating niya kay Pangulo, 6/10, above average lang. Pero at least, kumbaga sa ngayon, this time, napabilib na rin si Risa. At ang isa pang mga napansin ko, yung naman pong yung mga talk show ng yung mga dilawan na anti-Marcos. Wala, parang tingin ko yung mga komento nila, parang wala na silang, mayroon naman silang pinuri doon sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Pero hindi talaga nawawala yung kulang. Parating may kulang at parating may mali. Naakala mo naman yung gobyerno ng
Dilawan, perfect. Sa totoo lang, ang sama-sama nga nung pamamalakad ng mga Dilawan Pero kung magsipagsalita sila, para bang the best yung kanilang gobyerno. Wala nang, hindi man lang walang 100% na pagkatuwa itong mga Dilawan na anti-Marcos. Ganun pa rin. Anyway, at least kahit papaano, mayroon silang nakitang tama sa ginagawa ng Pangulo. Hindi naman laging mali. Siguro pride na lang yun, Ayaw man lang masabi na talagang totally, completely believe sila dito sa Pangulo natin. Lagi na lang na mayroong puri, pero hindi nawawala yung puna, batikos. Sana man lang kung yung naging gobyerno nilang mga Dilawan, maayos. Hindi nga Wala ngang nangyari doon sa 30 plus years na sila ang namuno dito sa bansa, di ba? At isa pang medyo problema na konektado dito sa zona na ito, na, di ba, magkakagulo sila ngayon kasi hinahabol na sila ng gobyerno natin, yung mga nagpakalat ng fake video ni PBBM. Dahil sa totoo lang, talagang sumusobra na sila. Pero ngayon, alam mo, itong pinakapinuno ng niyang mga gustong magpabagsak sa gobyerno, si Digong, imbis na mag-repent, meron na naman siyang may panibagong banta. Ano ba yan? Hindi naman nahimik talaga. Alam mo, sa totoo lang, dapat na talaga yan, ipadampot na yan mga kababayan, ano ang say nyo? Di ba dapat ipadampot na yan sa ICC? Ayaw magsitigil. Hindi na nahiya sa mga mamamayang Pilipino. Alam ng mamamayang Pilipino kung ano ang mga balak nila, mga maiitim na balak nila. Alam nating lahat kung ano ang mga tinutumbok nila. Pero ayan, parang mga walang isip, walang pakiramdam. Sige lang sila ng sige. Kahit na, anyway, abangan natin sa mga susunod na linggo at buwan kung anong susunod na kabanata. Kasi hindi sila tumitigil Hindi naman sila inaano. Diba? Sila lang dyan ang sira ng sira Anyway, mga kababayan, sige. Anyway, natalakay ko na yung tungkol dito kahapon. Mayroon lang ako idinagdag. So, hanggang dito na lamang po at see you in my next vlogs.